Free Pilipinas, ito po ang News Radio Tonight, mga pinakaimportanteng balita sa ating bansa at sa buong mundo. Ako po si Joya De Asis. At ako naman po si Ria Eugenio. Simulcast tayo sa official social media channels ng Smile Channel, Cool FM at News Radio Philippines, pati sa 89.5 Manila STR. Sa ulo ng mga balitang nasa News Radio Tonight. Extradition request kay Pastor Apollo Kibuloy at dalawang iba pa papuntang Amerika pinag-aaralan na ng Department of Justice. Estudyante nahulog sa isang gusali ng De La Salle University. Ukrainian President Volodymyr Zelensky may hiling na dagdag anti-ballistic missiles kontra sa mga pag-atake ng Russia. Pasilip sa bakong rosters ng mga team sa MPL Philippines Season 18, tutukan live. Una sa ating mga balita, pinag-aaralan na ng Department of Justice ang extradition request ng US Federal Bureau of Investigation kay Pastor Apollo Kibuloy at dalawang iba pa kaugnay ng mga kasong human trafficking, money laundering at conspiracy. Ayon kay Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan, natanggap na ng ahensya ang formal na hiling ng FBI na inipad ng founder ng Kingdom of Jesus Christ para suriin at ihain sa Regional Trial Court. Dalawa ang maaaring gawin ng gobyerno para ipa-extradite si Kibuloy, payagang magsimulan extradition proceedings o hayaan ng korte na magpasya sa kapalaran ng pastor. Naniniwala ang DOJ na ipagkakaloob ang extradition petition sa loob ng ilang buwan kapag naipasa na ang mga kakailanganing dokumento. Dagdag pa ni Chan, walang gagawing shortcut sa pagsusuri sa formal na request ng Amerika para sa extradition ni Kibuloy. Kabilang sa mga tinitingnan ng DOJ ang mga paratang laban kay Kibuloy gaya ng sex trafficking of children, visa fraud at cash smuggling ay mga extraditable offense sa ilalim ng treaty. Kailangan din umanong matiyak na ang mga paratang ay may katumbas na krimen sa dalawang bansa at ang posibleng parusa kung mapatunayang nagkasala ay hindi bababa sa isang taong pagkakabilanggo. Ayon kay Chan, may opsyon ang United States na ituloy agad ang pag-aay ng petition para sa extradition o maghintay muna sa resulta ng mga lokal na kaso. Wala pa umanong takdang panahon para matapos ang pagsusuri, pero sinabi na ng DOJ na pinabibilis nito ang proseso habang tinitiyak na nasusunod ang lahat ng legal requirements. Iginit ni Chan na mahalagang ipatupad na maayos ang extradition treaty upang maipakita ang paninindigan ng Pilipinas sa mga international obligations nito, habang binabalanse ang pag-ahatid ng katarungan at interes ng bansa. 2024 na mahuli si Kibuloy dahil sa pagiging wanted dito sa child sex trafficking matapos ang nangyaring standoff sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ini-endorse rin ni Kibuloy ang tambalang BBM-7 noong 2022 elections, ngunit kalaunan ay naging kritiko ng Marcos Jr. administration. Isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Pampanga dahil sa epekto ng habagat. Ayon sa pinakahuling datos ng provincial government ng Pampanga, umabot na sa 500 milyong piso ang halaga ng pinsala nito sa sektor ng agrikultura, kung saan malaking bahagi nito ay ang mga nasirang palayan matapos malubog sa baha. Mahigit 200,000 pamilya naman o 800,000 individual ang naapektuhan ng habagat sa probinsya. Samantalang nananatili pa ring lubog ang sabaha ang nasa 297 na barangay sa 15 lokal na pamahalaan sa Pampanga. Mahigit pa rin sa 1,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers na sa patuloy na banta ng pagtaas ng level ng tubig sa Pampanga River. Ayon sa 4 PM advisory ng Pampanga Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa warning level na ang ilog. Pinaalalahanan din ng mga residente na maging alerto sakaling kailanganin ang persahang paglikas sa mga low-lying areas. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng relief goods
sa nasa 5,000 pamilya na pansamantalang nanunuluyan pa rin sa mga evacuation centers. Di naman nagsuspende ng klase ang ilang bayan at lungsod sa Luzon, bunsod ng patuloy na pagsama ng panahon. Suspendido ang face-to-face klase sa mga bayan ng Lingayen at mga Tarim sa Pangasinan, gayon din sa Malolo City at bayan ng Obando sa Bulacan. Sa Guagua, Pampanga naman, shifted to alternative delivery mode ang mga klase ng mga estudyante sa private at public schools. Suspendido naman hanggang senior high school level ang klase sa bayan ng Atok sa Benguet, habang elementary level na face-to-face classes naman ang suspendido sa Bugia sa lalawigan din ng Benguet. Matapos mag-viral nitong nakaraang weekend, nabawasan na ang dami ng kumalat na basura sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque. Ayon sa MMDA, mula August 10 hanggang August 13, umabot na sa lampas 200 truck ng basura o halos 750 metric tons ng basura ang nakolekta mula sa nasabing water channel. Nalinis ito matapos bisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang creek upang matiyak na hindi muling maulit ang nasabing paglabas ng tila dagat ng basura sa nasabing ilog. Una nang nag-deploy ng mga kawani ang MMDA para sa manong-manong paglilinis at kagamitan tulad ng trash skimmer na isang mechanical device na dinisenyo para higupin ang mga basura sa katubigan. Pinalidol ang Davao Occidental pasado alas 5 ngayong hapon. Ayon sa PHIVOLCS, naitala sa center ng Lindol 36 kilometers east ng bayan ng Don Marcelino sa Davao Occidental. Ramdam naman ang intensity 3 sa bayan ng Santa Maria sa nasabing lalawigan at sa bayan ng Malungon sa Sarangani. Intensity 2 naman sa Malita, Davao Occidental, sa General Santos City at Coronadal City sa South Cotabato, gayon din sa mga bayan ng Kiamba, Maasin, Alabel, Maitum, Glan at Malapatan sa Sarangani. Habang intensity 1 naman sa Santo Niño sa South Cotabato at Columbio sa Sultan Kudarat. Walang inaasahang pinsala o aftershocks ang PHIVOLCS bunsod ng naranasang lindol. Balita sa ibayong dagat. Mabot sa 265 ang bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol na tumama sa Colombia noong Lunes, ayon kay Colombian President Rodrigo Espriella. Ayon sa Colombian government, halos 3,500 na ang bilang ng mga nasugatan at nasa 500 pa ang nawawala, habang nakatuon ang mga search and rescue team sa paghahanap sa mga nawawala. Patay sa damage assessment ng National Unit for Disaster Risk Management ng Colombia, malawak ang pinsala sa mga may bahay at pampublikong infrastruktura na naitala sa lampas 9,000 bahay at nasa 45,000 pang ibang gusali. Idineklara ng pamahalaan ang national disaster situation upang palakas ang pagpapakilos at pag-uugnay ng mga ahensya sa pagtugon sa emergency. Naganap ang lindol bandang 7:34 ng umaga noong Lunes, oras sa Colombia, at ayon sa United States Geological Survey, nasa humigit kumulang 5 kilometro silangan ng bayan ng San Jose del Palmar ang epicenter nito, sa lalim na 107 kilometro. Sinundan ito ng magnitude 5.0 na aftershock bandang 8:18 ng umaga na namataan humigit kumulang 16 kilometro kanluran ng San Jose del Palmar. Libo-libong tao ang idilikas sa mga lugar ng banta at baha at pagguhos ng lupa sa Beijing, China habang patuloy na nagdudulot ng malakas na pagulan ang mga natirang epekto ng bagyong Dolphin. Nananatili sa orange rainstorm warning ang Kabisera habang inaasahang lalagpas sa 150 mm ang ulan sa ilang lugar sa China sa loob ng 24 oras. Isinara ng mga otoridad ang daan-daang tourist attractions at campsites habang inililikas ng gobyerno ang mahigit
1,300 na turista, 5,000 matatanda at halos 2,000 residente. Naantala rin ang biyahe sa Beijing kung saan 250 na bus routes ang sinuspinde at binawasan ang matakbo ng tren sa 10 metro lines. Ang bagyong Dolphin na itinuturing na pinakamalakas na bagyong tumama sa China ngayong taon ay humina matapos maglandfall sa Zhejiang noong Linggo. Ngunit patuloy na nagdadala ng malakas na ulan sa central at northern China. Nakalefto rin ng Hebei at Henan provinces dahil sa banta ng baha at pagbuho habang itinaas sa red alert ang rainstorm warning sa Henan. Sinuspende sa ilang lugar sa Henan ng klase, operasyon ng mga negosyo at hindi mahalagang outdoor activities dahil sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan. Nakapagtala rin na record high na pag-ulan ng ilang lugar sa Central China habang sinasabi ng mga scientists na lalong nalalantad ang bansa sa mas matinding weather events na iuugnay sa climate change. Breaking news! Isang sunog sa isang warehouse ang naitala sa Pasig City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa ikatlong alarma na ang sunog na tumutupok ngayon sa Pike Street, Barangay Bagong Ilog, Pasay City. Pasig City. Antabayanan ang mga susunod na ulat ukol sa nasabing pangyayari. Pasisabi po sa mga manonood at nakikinig, sensitibo po ang balitang susunod naming ipapalabas. Patay ang isang estudyante ng De La Salle University matapos itong mahulog mula sa isang building sa loob ng campus. Ayon sa Manila Police District at ilang mga saksi, nanggaling mula sa ikasampung palapag ng Enrique Razon Sports Complex ang biktima. Agad namang inalerto ng mga nakakitang estudyante sa campus security ang insidente bago tuluyang nahulog ang mag-aaral. Nagpaabot na ng pakikiramay sa pamilya ang lumipas at nagbigay na rin ng counseling sa mga kalapit na mga mag-aaral. Patuloy ang koordinasyon ng LaSalle Administration sa mga otoridad. Nakikiusap din ang DLSU sa publiko na igalang ang privacy ng pamilya ng biktima. Pinuna ng Malacanang ang pagtatanong umano na nakaliligaw o misleading questions sa cross-examination ng mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Vice Castro ang pahayag noong Huwebes sa ika-15 araw ng pagdinig sa Senado. Matatanda ang tumutol ang prosecutor na si Lorna Caponan sa linya ng pagtatanong ng defense lawyer na si Christine Ferrer dahil umano ito ay misleading. Ayon kay Castro bilang abogado, patayang panuntunan na hindi pinahihintulutan ang misleading questions lalo na sa mga cross-examination. Sinabi ni Castro na maaaring magdulot ng maling sagot ang ganitong uri ng pagtatanong lalo na kung ang testigo ay pinipilit lamang sumagot ng yes or no. Dagdag niya, dapat maipaliwanag ng maayos ng mga testigo ang kanilang mga sagot sa halip na limitahan ang kanilang mga posibleng tugon. Patuloy ang impeachment trial ni Duterte sa Senado habang sinusuri ng mga senator judge ang mga ebidensya at testimonya sa mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. Hinumpirma ng Commission on Appointments ang promotion ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Antonio Navarrete bilang general kasama ang 37 iba pang military personnel. Kabilang sa iba pang nakumpirma ang Lieutenant Generals Francis Anthony Coronel at Tad Rufino Candelario at mga Major General na sina Guerram Aragones, Marion Angcao, Ronaldo Juan at Moises Micor. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na patuloy na susuportahan ng Senado ang AFP, lalo na sa modernization program nito. Hinikayat naman ni Senator Christopher Lawrence Bongo ang mga opisyal na unahin ang interes ng bansa at kaligtasan ng mga Pilipino sa kanilang pagtupad sa tungkulin. Sa interpellation sa CA Committee on National Defense, ipinaliwanag ni Navarrete ang plano niya sa pagpapatupad ng Archipelagic Defense Concept.
kabilang ang pagpapanatili ng presensya ng AFP sa territorial waters at Kalayaan Island Group. Sinabi rin niya na patuloy na tututukan ng AFP ang pag-iwas sa foreign malign intervention sa bansa. Para magawa ito, igiit ni Navarrete ang pagpapalakas ng military capabilities lalo na sa unmanned systems, communications at joint command and control upang mapabuti ang maritime domain awareness. Sabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nasa 10% lamang ng kanilang Patriot interceptor missiles mula sa United States ang Ukraine para matugunan na lumalakas na Russian ballistic missile attacks. Ayon kay Zelensky, halos naubos na ang stockpile ng Ukraine habang doble naman ang bilang ng ballistic missiles na inilulunsad ng Russia bawat buwan kumpara noon. Sinabi niya na kung makukuha ang Ukraine ng 5% ng US nakakaraos ito sa winter at masasagip ang mas maraming buhay habang 10% umano ang sapat para mapigil ang lahat na Russian ballistic missile attacks. Dagdag ni Zelensky, ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pakikipag-ugnay sa mga kaalyado para makakuha ng karagdagang interceptor missiles. Kabilang ang mga transaksyon, ayaw niyang ibunyag ang mga detalye. May pag-aalinlangan din umano sa plano na payagan ng Ukraine na gumawa mismo ng Patriot interceptor missiles matapos sabihin ni US President Donald Trump na maaaring bigyan nito ng lisensya para sa produksyon. Samantala nanawagan si Zelensky ng mas malaking paikilahok na United States sa peace process habang sinabi niya hindi pa handa ang Russia na itigil ang digmaan. Tinanggihan din niya ang ideya na isuko ang Ukraine ang natitirang teritoryo sa Donbas na inaangkin ng Russia at igiit na kailangan muna ng matibay na security guarantees para sa bansa. Pinalalakas ng Meralco at ng pambansang pulisya ang kanilang kooperasyon upang mabawasan ang mga insidente ng pagnanakaw ng kuryente. Nakipag-usap ng araw ang ilang opisyal ng PNP at Meralco upang palakasin ang pagbabantay sa mga linya ng kuryente sa Meralco service areas. Ayon kay Meralco Senior Vice President and Head of Networks Froilan Savet, layo ng kanilang partnership sa PNP na mabawasan ang technical system loss na siyang nagiging dahilan ng systems loss charges na pinatatanggal na sa pasanin ng consumer ni PBBM. Nagpasalamat naman ang PNP sa pagsisigurong tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa mga kampo at facilities ng pambansang pulisya sa mga Meralco service area. Layon din ng pulong na palakasin ang kakayahan ng PNP electricians na mag-imbestiga sa mga kasong may kinalaman sa pagnanakaw ng kuryente. Tinuri ng Senate Committee on Energy kung aling mga pagkawala ng kuryente ang hindi maiiwasan at alin ang dulot ng pagnanakaw, sirang metro at iba pang sanhi na maaaring maiwasan. Ayon kay Committee Chair Senator Erwin Tulfo, hindi dapat ipasa sa mga consumer ang gastos mula sa mga inefficiency na kayang kontrolin ng mga distribution utility. Giit ni Tulfo na dapat paghiwalayin ang technical losses na likas sa paghahatid ng kuryente mula sa non-technical losses gaya ng power theft at meter tampering. Sinabi naman ni Energy Regulatory Commission Chair Francis Saturnino Juan na maaaring ipagbawal ng buo ang pagpapapasa ng consumer ng non-technical system losses. Ayon kay Juan, nasa halos 1% lamang ng system losses ng mga distribution utility ang non-technical losses. Sang-ayon ang Department of Energy na hindi dapat pasanin ng mga nagbabayad ng maayos ang mga pagkawalang maaaring maiwasan. Isinasaalang-alang ng Senado ang pagbabago sa system loss policy, kabilang ang pagbababa ng limit sa mga gastos na maaaring singilin sa consumer. Muling sinuspende ng Pasig City Regional Trial Court ang pagpapatupad ng 85 pesos na daily minimum wage hike sa National Capital Region habang dinidimik ang petisyon ng dalawang construction companies. Naglabas ang RTC
152 ng writ of preliminary injunction laban sa NCR Wage Order No. 27 na nagmandato ng dagdag na 85 pesos sa arawang minimum wage. Kabilang sa nagpetisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders na inatasan ng hukuman na mag-post ng 10 bilyong pisong bond. Ang wage hike ay dapat sanang nagsimula noong Hulyo 25 sa pamamagitan ng unang 60 pesos na dagdag, habang ang karagdagan 25 pesos ay nakatakdang ipatupad sa Enero 2027. Ayon sa hukuman, kailangan timbangin ang interes ng mga manggagawa at ang karapatan ng mga negosyo sa makatarungang return on investment at paglago alinsunod sa mga pamantayan sa labor code. Sinabi naman ng mga grupo ng manggagawa na makakaapekto sa milyong-milyong minimum wage earners ang desisyon at igiit na hindi dapat ipagkait sa mga manggagawa ang dagdag sahod. Patuloy namang susuriin ng Pasig RTC ang merits ng petisyon bago maglabas ng panghuling desisyon sa legalidad at pagpapatupad ng 85 pesos minimum wage increase sa Metro Manila. Samantala, kinilala ng Ukrainian military intelligence ang isang Pilipino na umunoy na paslang habang naglilingkod bilang Russian mercenary sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa post ng Ukrainian military intelligence, Derek Kumadin Undol, ipinanganak noong March 5, 1989 at tubong Manila agglomeration, ay nag-apply para sa Russian visa noong Enero 22, 2026 at dumating sa Moscow noong April 18. Sinabi ng Ukrainian side na noong May 3 lumagda si Undol na isang taong kontrata sa Russian military at sumailalim sa maikling pagsasanay sa Avangard Military Patriotic Facility. Tumagal umano ng halos isang linggo ang kanyang pagsasanay bago siya ipadala sa frontline at tinatayang nasa larangan na siya ng labanan pagsapit ng kalagitnaan ng Mayo. Ayon sa ulat, nasawi si Undol sa isang pag-atake sa lugar ng Katerivnica sa Donetsk region sa bandang huling bahagi ng Mayo. Iginiit ng Ukrainian military intelligence na binalaan umano ng Philippine government at batas ng bansa ang mga Pilipino laban sa paglahok sa foreign military service. Bagamat hindi nito inilahad ang karagdagan detalye sa sinasabing babala. Samantala, ayon sa project na I Want to Live ng Ukraine, 2 ng Pilipino ang napapatay umano sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, habang isa pa ang naiulat na nabihag. Dumating naman sa Ukraine noong Agosto 12 ang 40 portable power generators na donasyon ng isang Philippine private business group para sa mga sibilyan sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Russia sa energy infrastructure ng bansa. Ayon sa Embahada ng Ukraine sa Pilipinas, bawat generator ay may kapasidad na 6 na kilowatts at gagamitin bilang backup power sa mga mahalagang pasilidad at komunidad na apektado ng mga pag-atake. Ang humanitarian initiative ay nagsimula matapos ang pagpupulong ni Ukrainian Ambassador Yulia Fediv at Senator Erwin Tulfo noong Pebrero 11. Nagpaabot ng pasasalamat ang Embassy of Ukraine kay Tulfo, Highball Traders at sa iba pang grupo at ahensyang tumulong sa paghatid sa mga equipment. Ayon sa embassy, higit pa sa 40 generators ang donasyon dahil itinuturing itong bilang konkretong pagpapakita ng solidaridad ng mga Pilipino sa mga mamamayan ng Ukraine. Sa ating first alert weather, ano kaya ang magiging sitwasyon ng pag-ulan sa mga susunod na araw? Alamin sa ulat panahon kasama ang aming senior science and weather correspondent, JV Mondala. So, JV, kumusta ang weather natin sa mga susunod na araw? So ayan, ang ating lagay na panahon po ngayong araw ay magiging maulan at magiging maulap sa mga susunod na araw dahil sa hanging habagat na nakakapekto ngayon sa Luzon, pati na rin sa Western Visayas. At ngayon, namataan po ngayon ng isang low pressure area sa layong 1,865 km silangan ng extreme northern Luzon. Ayon po sa wind forecast ng Pag-asa, hindi po inaasahan na papasok ito ng PAR dahil lalayo po ito at papunta po ito ng northeastern po ang kilos niya. Sa ating
7-day tropical cyclone forecast next para sa susunod na linggo, posibleng may mamuong bagyo sa West Philippine Sea, pati rin sa Pacific Ocean, pati na rin malapit sa may Northern Mariana Islands. Ang isa sa mga po doon ay posibleng medium chance ang magiging pagbuo nito at posibleng tumungo po ito papuntang Taiwan or kaya sa Eastern China. At sa ating rainfall forecast, makakaranas pa rin po ng paminsan-minsang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa western portions, lalo na sa may Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. At pati na rin sa western portions ng Visayas, ang Aklan, Panay at ang Iloilo. Sa Visayas naman, makakaranas naman ng paminsan-minsang maulap na pag-ulan, may kasamang thunderstorms sa hapon o gabi, pati na rin po sa ilang bahagi ng Mindanao. Ria? Maraming salamat, JV Mondala. Dumilim ang kapaligiran sa ilang syudad ng Spain nang mangyari ang total solar eclipse ngayong August 13. Kita ang partial solar eclipse ng ilang minuto sa mga bahagi ng Amerika, Europa, Asya at Afrika. Nangyayari ang solar eclipse kapag pansamantalang hinarang ng buwan ang araw. Dumagsa ang mga laking tao sa lugar na nasa landas ng eclipse upang masaksihan ang anino ng buwan na tumakip sa araw at lumitaw ang korona nito. Mula sa northern coast ng Spain, dumaan ang eclipse patungo sa Balearic Islands, kung saan nagsipunta ang mga turista at lokal upang panoorin ang kaganapan. Naitala rin ang total solar eclipse sa mga bahagi ng Greenland at Iceland bago tumawid ang anino ng buwan sa Atlantic Ocean. Sa Reykjavik, ito ang kauna-unahang total solar eclipse na nasaksihan mula noong 1433 at ang susunod ay inaasahang magaganap pa sa 2196. Samantala, bahagyang eclipse naman ang nasaksihan sa malalawak na bahagi ng Europe, Canada, Northern United States at Northwest Africa. Nagtipon din ng mga manonood sa ilang lugar sa France, London at Paris habang gumamit ng special protective glasses upang ligtas na masaksihan ang solar eclipse. Sa balitang showbiz, magsisimula na bukas ang Summer Sonic Japan debut ng Nation's girl group BINI at Kings of P-pop na SB19. Parehong magpe-perform sa Osaka bago ang kanilang performances sa Tokyo. Magpe-perform ang BINI sa Mountain Stage sa Osaka sa August 14 mula 2:40 p.m. to 3:20 p.m. bago ang kanilang performance sa Mountain Stage sa Tokyo sa August 16 mula 3:30 p.m. hanggang 4:10 p.m. Handa na rin magpasabog ang SB19 sa Massive Stage sa Osaka sa August 14 mula 6:05 p.m. hanggang 6:50 p.m. bago ang kanilang performance sa Massive Stage sa Tokyo sa August 15 mula 5:50 p.m. hanggang 6:30 p.m. oras sa Tokyo. Mapapanood ang Summer Sonic Japan sa Wow 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 On Demand, ang nag-iisang live stream partner ng festival na available lamang sa Japan. Muling magbabalik ang all-Filipino team na OG Esports sa The International 2026 sa Shanghai, China. Nag-qualify ang OG Esports matapos nitong sungkitin ang nag-iisang slot sa Southeast Asian qualifiers. Binubuo ni Natsumi, Yopaj, Raven, Tims at Skem ang lineup ng team. Sa unang araw ng group stages, dalawang magkasunod na talo ang nakuha ng OG kontra sa Boom Boys ng Russia at Nigma Galaxy sa Europe. Kasalukuyang nasa 0-2 standing ang OG at nanganganib ng malaglag sakaling matalo pa ng isa pa sa mga susunod nilang laro. Kasalukuyang ginaganap ang TI 2026 mula August 13 to 23. Roster Mania is real sa MPL Philippines Season 18. Kung sino-sino sa mga paborito ninyong MPL Pro players ang maglalaro, alamin sa report ni CJ Pascual live.
CJ, sino-sino ang mga makakasama sa iba't ibang MPL teams ngayong season 18? Joya, inilabas na ng mga teams ang kanilang roster reveals sa paparating na MPL Philippines Season 18. Mananatiling intact ang lineup ng Team Liquid PH para sa kanilang title defense matapos ang kanilang 3-peat victory noong nakaraang season. Susubukan naman ng last season's runner-ups sa Team Falcons sa maagaw ang kanilang korona mula sa Team Liquid at magiging parehas pa rin naman ang lineup ng kanilang koponan. Tatangkain naman ng Onyx Philippines sa makaapak ulit sa playoffs matapos kunin si Few bilang kanilang bagong head coach at magiging assistant coach naman si Jeniel Hayes Bataanon. Fresh minds naman ang babaunin ng Twisted Minds matapos kunin ang gold laner na si Frederick Benny Cutie Gonzalez at ang kanilang head coach na si Coach Lyric. Bago base naman ang lineup ng AP Bred na ibabandera nila James Punks, Lance C, Shizo Escalera at JM. Para naman sa Aurora Gaming, nagretiro na ang two-time world champion na si Edward at dagdag naman sa lineup ang jungler na si Coil at ang nagbabalik na si Nats na huling naglaro sa liga noong season 14. Sina Ryzen, Mingwin, Perxiva, Cole, Lewis at Pewder ang magdadala ng igay ng Barangay Omega matapos ang 4th place finish nito last season. Nasa magbubukas ang bagong season ng liga sa susunod na linggo, August 21 sa Victoria Sports Tower, Quezon City. Yan muna ang mga latest updates natin para sa MPL Philippines. Balik sa inyo, Joya. Salamat CJ Pascual na nagre-report live. At yan ang kalipunan ng mga balitang nasa News Radio ngayong araw, August 13, 2026. Ako po si Joya De Asis. Sundan lamang ang official social media channels ng Smile Network at News Radio Philippines para sa iba pang mga balita. At ako si Ria Eugenio para sa mga balitang totoo, kumpleto at napapanahon. Ito po ang News Radio Tonight.